Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasa pangatlong topic na tayo, which is sa wikang Arabic is tawarruq. At tawarruq o tawarruq. Ang translation sa English is monetization. Ganun siguro. Itong tawarruq ay nagmumula sa salitang Arabic na pinaka-root word niya is warik. At ang ibig sabihin ng warik ay silver. So, silver. So, kasi noong unang panahon, ang ginagamit nilang pera is dinar at saka dirham. Ang dinar ay mula sa gold. Ang dirham mula sa silver, mula sa pilag. So, ibig sabihin ng tawarruq ay, kumbaga, paghahanap ng silver. So sa panahon natin ngayon, ibig sabihin paghanap ng pera. Oo. Maghahanap ka ng pera o kumbaga gagawa ka ng paraan upang magkakaroon ng pera na silver. O kahit sabihin nating dinar, gold. So yan ang ibig sabihin ng tawarruq. Actually, itong standard nito is kumbaga masasabi natin kabilang sa kumbaga, gagawin lamang ng tao sa panahon ng kagipitan. Kaya nga, mababasa natin doon sa pinaka-last na page, itong tawarruq is hindi siya kabilang sa istithmar, hindi siya kabilang sa invest, at hindi rin siya kabilang sa tamwil, finance, kundi, kumbaga, yung tao is nalagay lamang sa gipit. Gipit lamang siya, kaya ginagawa niya ito. Kaya nga makikita natin na ang ginawa ng Islam o mga scholar natin na mga dawabit, mga controls o di kaya mga condition ay 10, napakahigpit. Sapagkat ito ay napakalapit sa riba. Napakalapit sa riba. Sa oras na magkakaroon ka lamang ng pagkakamali, papasok na siya sa riba. Kaya nga, ang scholar natin is naglagay sila ng 10 dawabit, 10 mga kondisyon upang hindi mapasok ang tao sa tinatawag na riba. So, yun ang ibig sabihin ng tawarruq. Yun na nga, ginagawa ng tao kapag siya ay gipit. Yung tao, walang nagpapautang sa kanya ng pautang na walang tubo, yung tinatawag na kardhasan. So, gipit siya. At ayaw naman niyang pumasok doon sa pag-utang na may tubo, may riba. So, dahil doon, ang kanyang gagawin ay itong tawarruq. Gagawa siya ng tinatawag na tawarruq o di kaya monetization. Ito ang sakop ng standard o di kaya ang purpose, standard, upang malaman ang kahulugan ng tawarruq, indicate the essence of monetization, tawarruq, at ipaliwanag ang mga kondisyon nito upang maging validity siya, upang siya ay katanggap-tanggap. Sapagkat napakalapit niya, tulad ng sinabi natin sa ipinagbabawal na ang patubo o di kaya ang riba. Maging ang yung bang nagtatawarruq o di kayo nangangailangan ng warik ng pilak na ito is yung customer o di kaya yung taong kumbaga kliyente, amil o di kaya ang muassasa. So yun ang ipapaliwanag ng standard o di kaya mi'yar na ito. Ito naman ang kumbaga yung tinatawag na nitaq, scope of the standard. Malalaman kung paano ang tinatawag na tawarruq, ang mga dawabit nito, ang mga kumbaga ang tinatawag na controls para maging halal siya, at gayon din yung tinatawag na mga magiging siya yung beneficiary, yung muassasa, or siya naman ang nagpapautang o nagbibigay ng warik sa ibang tao. Sabi natin kanina, itong tawarruq is napakalapit sa riba. Ang kahulugan ng tawarruq ay ito, tawarruq. Ibig sabihin ay bibili ka ng commodity, gamit, liban sa gold at saka sa pilak, liban doon. Kahit anong gamit, anong uri ng gamit, bibilin mo o di ka utangin mo sa isang tao o di kaya sa isang establishment o di kaya sa isang bangko halimbawa.
Ang pag-utang mo nito ay dinaan sa, kumbaga, tawaran, musawama, o di kaya murabaha, yung bang pagbenta na may tubo. Ang musawama, ang sabihin ng nagtitinda, sabi niya, eto, 1,000. Tapos sabihin mo, pwede bang matawaran ng 950, gano'n, 950, gano'n. Yun ang musawama. Murabaha, yung nagbebenta, sabi niya, eto, binili ko ng 1,000, tapos ibebenta ko ng 1,200. So, binibigay niya yung kanyang tubo doon. Pero dito kinakailangan yung tao walang sinungaling o di kaya hindi siya nagsisinungaling. Tamang-tama yung sinabi niya, talagang binili niya ng 1,000 at sasabihin, eto, binili ko ng 1,000 at ibebenta ko ng 1,200. Yun ang tinatawag na murabaha. Oo. So, pagkatapos noon, yung tinatawag na monetization nga, pagkatapos mong utangin sa isang tao, kay engineer halimbawa, inutang ko ang bagay na ito, and then ibebenta ko sa iba. Inutang ko sa kanya, nang sabihin nating 10,000. And then, ibebenta ko sa third party ng 8,000 lamang. Ang habol ko, pera. Hindi ko gusto hindi ko habol yung item o di kaya yung commodity. Hindi ko yung habol. Ang hinahanap ko ay pera. Tulad ng sinabi ko kanina, wala naman nagpapautang sa akin na kardhasan. At ayaw ko namang pumasok doon sa mga bangko na nagpapatubo, nagpapariba. So wala akong gagawin kundi itong tawarruq. Ngayon, kukunin ko sa iyo ang item na ito as a utang. After sabihin natin 1 year, babayaran ko sa iyo ng 10,000. And then ibebenta ko sa iba ng 8,000 lamang. So lugi ako ng 2,000. Pero kailangan ko ng cash. Ang asawa ko, ang pamilya ko na hospital, o kailangan ko ng pambayad na cash. So walang nagpapautang sa akin. Ayaw ko naman pumasok sa bangko na may patubo, may riba. So gagawin ko ang tawarruq. So yun, ibebenta ko sa iba ng mas mura pero cash ang bili niya sa akin. Cash ang pagbili sa akin nung item na yaon o di kaya yung commodity na yaon. Pero yung pagkuha ko sa kanya, utang. Good for 1 year. So yun ang tawarruq. Sa oras na ang ginagawa mo ay yung item na yaon na inutang mo ng kumbaga 10,000 and then siya rin ang bibili, yun na ang tinatawag na bay'ul inah, na which is bawal. Kasi para mo na rin sinabi na okay, pautangin mo ako ng 8,000, babayaran ko sa iyo ng 10,000. Yun din. So yung commodity o di kaya yung kumbaga items o yung stocks ay parang ginawa na lang na pampatakip. Tinakpan lang yung tinatawag na riba. Kasi hindi ko nga kailangan Oo, pareho lang. Hindi ko rin kailangan dito sa monetization ang item. Kaya lang, ang ginawa ko ay ibinenta sa iba, may third party. So yan ang pagkakaiba ng tinatawag na Inah, bay'ul inah, at saka tawarruq, monetization. Ito ang Inah refers to the process of purchasing the commodity na doon mo rin ibebenta sa taong binilihan mo. So yun ang bay'ul inah. At itong bay'ul inah ay malinaw na ipinagbabawal sa batas ng Islam kasi yun din ang kahulugan Hila ila riba. Kumbaga, pinaikot mo lang Riba na rin siya. Kaya lang pinaikot mo lang. Ginawa mo lang ng paraan na kumbaga may item, may stock, may commodity, pero ang totoo niyan is parang na ring daan tungo sa riba. Yan ang pagkakaiba ng monetization at saka bay'ul inah. Yun ang pagkakaiba. Kaya nga makita natin, ito siya. Ito ang tinatawag na Inah, ito. Customer, client, ibinenta sa muassasa, sa bank, institution, o kaya bangko, and then bumalik naman sa kanya. So parang sila lang dalawa. Ito yung customer, dito. And then ito naman yung institution, o kaya yung bangko. Inutang mo sa kanya, and then ibinenta mo rin sa kanya. So kayo lang dalawa ang pinaikot niyo namang yung item, which is hindi mo naman gusto, kasi ang habol mo ay warik, pera. Samantala itong tawarruq, tatlo. Ito yung customer, binili na yung item mula sa bangko o kaya institution, and then ibinenta niya sa third party. Sa third party. So dahil dito, pinapayagan ng batas ng Islam. Kaya lang napakarami siyang, tulad ng makikita natin, marami siyang ipinataw na batas upang hindi babalik dito sa bay'ul inah pa rin, itong dalawa na ito, na kayo lamang ang nagbentahan. Mga karamihan sa mga ginawa niyang kabatasan dito, itong third party at saka itong institution ay walang ugnayan ito.
Kasi minsan may ugnayan din eh. Kumbaga si engineer, ako ang mutawarrik, sabihin ni engineer sa akin, ibenta mo yan kay engineer kay Tisan. So ibig sabihin, meron silang ugnayan. Riba pa rin yaon. Hindi pa rin pwede. Magkapatid sila. O di kaya kliyente din niya. Kasosyo rin niya sa negosyo. Sabi niya, ibenta mo doon kay Tisan. Pero ano rin sila eh. Magkasama rin sa negosyo eh. So hindi rin pwede yaon. So kinakailangan kabilang sa mahigpit na kumbaga dawabit, controls o di kaya mga condition ay walang ugnayan itong institution o di kaya yung bangko dito sa third party. Wala talaga silang ugnayan. Kahit nga sabihin natin na kung ito'y magkapatid or mag-ama, kinakailangan wala yaon. Kasi kung mag-ama, baka pera din nung magulang yung nasa anak niya o di kaya pera din nung bata yung nasa kanyang ama o di kaya magkapatid o di kaya kasosyo negosyo. Magkasama din sila. So kinakailangan wala talagang ugnayan itong third party dito sa binilihan mo ng item o di kaya ng commodity. So yan ang pagkakaiba ng bay'ul ina at saka tawarruq. Siguro inshallah malinaw. So itong bay'ul ina, malinaw na ito ipinagbabawal kasi daan lamang tungo sa riba. Pinaikot mo lamang. Ang kahulugan ng bay'ul ina ay parang na ding sinabi mong, okay, pautangin mo ako ng 8,000, babayaran ko sa iyo ng 10,000. After a year halimbawa. Samantala itong tawarruq is gano'n na nga, inutang mo ang item, pero ibenta mo naman sa iba, maaring kikita ka pa ng higit, mas marami, or maaring malulugi ka. Magkapareho lamang sila, kasi itong customer o di kaya kliyente, lahat hindi na kailangan ang item. Hindi ko kailangan ng item. Ang kailangan ko ay pera, warik. So yan ang pagkakaiba ng bay'ul ina at saka ng monetization. Mutawarrik, yung tinatawag na nangangailangan ng pera, either yung amil, yung customer o di kaya yung kliyente na siya yung bibili ng commodity, ng items o ng stock mula sa muassasa, mula sa establishment o di kaya mula doon sa bangko halimbawa, and then ibebenta niya sa iba upang magkaroon siya ng pera, magkaroon siya ng warik. Maari ding yung muassasa, yung bangko, ang siya naman ang mutawarrik. Bibili siya ng item sa ibang muassasa and then ibebenta naman niya sa iba. So gayon din, pwede na rin yaon. Ibig sabihin yung mutawarrik, maaring yung tao o maari rin yung establishmento, yung bangko, bibilin sa ibang bangko and then ibebenta naman sa iba. So walang problema doon kahit saan. Pangalawang kumbaga mahigpit na kondisyon na dapat sa muassasa ay hindi niya gagawin yung tinatawag na tawarruq. The institution should not perform monetization for the benefit of conventional bank. Itong conventional bank, ito yung mga bangko na nagdi-deal ng riba. Halimbawa, kung alam mo na ang bangko na ito is talagang puro riba ang kaniyang ginagawa, and then nasisigurado mo na itong gagawin mong tawarruq is gagamitin niya sa riba, ang dapat sa institution o di kaya bangko na Islamic ay wag niyang gawin. Wag niyang gawin. So yan ang sinasabi dito sa pangalawang sa 3 na nararapat sa isang muassasa o di kaya sa isang institution. Institution ibig sabihin ito yung bangko. Pero ang tawag lang dito is muassasa. So hindi na gagawin dito kapag nalaman niya na yung bangko na kaniyang naging kumbaga kasama sa deal ay ginagawa ito o di kaya ginagamit sa patubo, ginagamit sa riba. At hindi ginagamit sa mabuting paraan o di kaya malinaw na pamamaraan ng paghanap ng pera. So yan ang kabilang sa sinatawag na mutawarrik na dapat masunod. Ngayon, papasukan natin yung mga controls, dawabit o di kaya shurut, mga kondisyon upang ang tawarruq ay magiging validity o di kaya katanggap-tanggap sa paningin ng Islam. Ito yung una. Dapat malaman yung tinatawag na o di kaya dapat magkumpleto yung anumang kinakailangan na mga hinihiling ng kapatasan ng Islam na pagkakaroon ng bentahan doon sa sil'ah, bithamanil ajil, kumbaga sa babayaran, utang halimbawa. Maging ito man ay musawama or murabaha. Musawama, yung bang tawaran, ito,
bibenta mo ng 1,000, pwede bang matawaran? Ganon. Murabaha naman, tulad ng sinabi natin kanina, yung babanggitin ng nagbenta na ito, binili ko ng 1,000 and then ibibenta ko ng 1,200. So babanggitin niya yung natatanging halaga na kanyang kikitain doon sa item na iyon. At dapat din malaman yung standard number 8 doon sa tinatawag na murabaha. Inshallah, kung sino man ang gustong makakuha sa inyo ng standard na ito, which is full na text, is pwedeng i-send natin doon sa email nyo para makuha lahat ang standard na ito. Kasi yung mga ibang standard is i-refer ka niya doon sa standard na ito. Halimbawa, tulad nito, consideration to the Shari'ah standard number 8 on Murabaha. So itong Murabaha medyo may kahabaan kaya hindi natin nakuha. So doon yun makikita na kinakailangan makumpleto o mabuo ang standard na ito. So dahil doon, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 na kondisyon doon sa tinatawag na commodity. Unang-una, dapat there shall also be a real commodity. Merong totoong commodity o di kaya items o di kaya stock. Meron totoo. Hindi yung tinatawag na ghost na hindi mo man lang nakita. Kumbaga, kitang-kita mo na andyan yung commodity. Andyan yung gusto mong bilhin na bagay, pero hindi yun ang habol mo kundi pera at ibibenta mo sa iba. At pangalawa, that the seller own before selling it. Bago niya ibenta, yung muassasa or yung bangko ay nahawakan na niya. Hindi yung ibibenta niya sa iyo, which is wala pa. Wala pa. So kinakailangan bago ibenta ng muassasa o bago ibenta noong taong gusto mong utangan ng bagay na ito, ay hawak niya, nasa kamay niya. Nasa kamay niya. Hindi yung i-order pa. Tulad halimbawa sa sasakyan. So gusto mo ngayong sasakyan na Corolla, model 2019. Wala pa ngayon eh. I-order pa galing Japan halimbawa. So hindi yun pwede kasi hindi pa hawak ng showroom halimbawa. So hindi yun pwede. Kinakailangan ando doon na. At pangatlo, if the process is to involve a binding promise, it shall be from only one party. Kung halimbawa, ako'y dumating kay Ibrahim, siya ang muassasa, ako ang mutawarriq, ako nangangailangan ng pera. Sabi ko kay Ibrahim, gusto kong bumili sa iyo ng ganitong bagay, pero hindi ko kailangan actually. Ibibenta ko sa iba. So sabi ni Ibrahim, sa ngayon wala ako, pero pwede kong gumawa ng paraan para makuha ko yan after sabihin natin 1 week. Pero i-promise mo ba sa akin na bilhin mo? So yan ang tinatawag na kung may promise ay sa isang party lamang. Sabihin ko na, promise, bibilhin ko sa iyo pagdating. Pero ang promise na ito, batay sa batas na inilagay dito sa Qatar, yung promise na ito kinakailangan kapag ang isa sa amin ay kumbaga umatras, may penalty. Ang batas na ipinataw ng bansang Qatar sa pagkakaalam ko na nila dito sa mga bangko. Kaya kung ako'y nag-promise kay Ibrahim, ang item na yan, bibilin ko sa iyo, and then pag noon, umatras ako, so meron akong penalty. Kaya kapag nadala sa korte, magkakasala ako dahil nga sa hindi ko binili yung item na yon. And then ganun din kapag siya naman dumating yung panahon na hindi mo na ibigay sa akin, promise mo sa akin after 1 week, kailangan ko, and then hindi dumating, sabihin mo, sorry bro, walang item. So maano ka rin, kumbaga magkakasala ka rin. Batay sa batas na ipinataw ng Qatar. Ganun yun. At siguro yun ang karamihan sa mga bansang Arabo dito sa Middle East, ganun ang kanilang policy. Yung isa sa kanila, yung isa sa nagkaroon ng promise, both dito, ang sinabi lang dito sa batas natin, dito sa standard natin is only one party. Isa lamang ang kinakailangan na magkaroon ng pagtupad doon sa pangako kapag ang isa sa kanila o di kaya dalawa sa kanila nangako, isa lamang. Pero yun na nga, sa batas ng Qatar o di kaya sa batas ng ilan sa mga bansa dito sa Arabo, yung both party kinakailangan sila. Kumbaga, kinakailangan tuparin nila. Kinakailangan yung item, iparating mo within 1 week at ako naman within 1 week kinakailangan bayaran ko. At kung hindi, kapag nadala tayo sa korte, yung hindi nagtupad ng kanyang pangako is siya ang magkakaroon ng penalty. So pang-apat, as regard the commodity sold, it shall not be gold or silver. Ito yung napaka-importante. Kung yung ipinangako mo sa akin o di kaya yung bibilhin ko sa iyo na item ay hindi gold at saka hindi rin silver na bibilin ko ng real Qatari o di kaya US dollar. Hindi dapat gold at hindi rin dapat na silver. At hindi rin any type of currency. Hindi rin pwedeng euro dollar ang bibilin ko sa iyo o di kaya yung palitan natin.
Bakit ganon? Sapagat itong kapag ang nagkapalitan is gold to silver or to US dollar to real Qatari or Philippine peso halimbawa, dito kapag ito ang nagkapalitan, kinakailangan yung tinatawag na kaliwaan. At hindi pwedeng mahuli ang isa dito. Hindi pwedeng after 1 month na or after 1 week pa, hindi pwede. Ito yung napakalinaw sa sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sabi niya, wag niyong ibenta o wag niyong ipagpalit ang ginto sa ginto o di kaya ang pilak sa pilak, maliban lamang kung ito ay magkapareho. Kumbaga magkapareho ng timbang. Yung gold sa gold o di kaya pilak sa pilak. Pero sa oras na pilak sa ginto, sabi ng Sugo, walang problema. Walang problema kasi siyempre magkaiba ng halaga. Kaya lang sabi niya, kabilang sa kondisyon, wala tabi'u minha ghaiban binagis. Wag yung ibenta na yung isa ando doon at yung isa naman ay wala. Kumbaga sa kan ibibigay is after 1 week or after bukas pa. Pero kapag kumbaga andyan lang sa sasakyan mo, kukunin mo lang, walang problema. Pero pag abot ng isang araw, hindi yun pwede. Hindi pinapayagan ng Islam na magpalitan tayo. Ang sayo, gold, ang sa akin pilak, o di kaya ang sayo is ganitong halaga, and then sa akin iba, so hindi yung pinapayagan ng batas, sa batas ng Islam, kundi ang kanyang hinihiling na kondisyon ay kinakailangan kaliwaan. Kukunin kong sayo, ibibigay kong sa akin. Kaya kinakailangan dito sa Tawarruq, as regard of the community, sold, it shall not be gold or silver or any type of currency. Hindi isa sa mga currency na tumatakbo sa panahon natin ngayon, dollar, US dollar, real Qatari, real Saudi, Philippine peso, hindi dapat yaon. Kaya nga kung pupunta ka dito sa mga institusyon, dito sa Masraf Qatar halimbawa, o di kaya diyan sa QI, yung pula, International Bank, pag pupunta ka sa kanila at ang gusto mong gold, hindi sila papayag. Kasi yun na nga, ipinagbabawal. Sabihin nila, meron kami, diamond. Pero ang diamond mas mahal sa ginto minsan, o di kaya mas mahal sa pilag. Pero yun, kasi ang diamond hindi sakop sa ipinagbabawal. Ang ipinagbabawal lamang is gold at saka silver. Bakit ganito bakit tanging gold at saka silver lamang? Kasi ito ang pinaka kumbaga pinagkukunan o di kaya ito ang pinagbabasihan sa lahat ng pera ngayon. Kumbaga nung unang panahon, yung gold, diyan nagmumula ang dinar. Ang dinar from gold. At ang dirham naman is from silver, from pilag. So yun lamang. So liban dito, liban sa mga bagay na ito, tulad ng mga diamond, anumang uri ng mga bato na mahal, walang problema doon. Tanging gold lamang o di kaya silver o di kaya any currency na yun ang ipapalit. So itong apat na kondisyon kinakailangan doon sa community, doon sa stock. Kinakailangan hawak noong ando doon meron talagang stock at hawak noong nagbebenta. At kapag nagkaroon ng pangako, kinakailangan sa isang party lamang, batay dito sa standard, pero dito sa batas ng Qatar o di kaya batas ng nasa Middle East, yung both party kinakailangan, kumbaga, yung promise nila is matupad. Pero dito sa standard natin, only one party. Oo. At pang-apat, hindi gold at hindi rin silver, yung stock na gusto mong habulin sa Tawarruq. Pangalawang kondisyon, parang supporting din doon sa una na kinakailangan yung community sold shall be well identified. Malaman talaga. Malaman talaga kung anong uri niya. Kasi minsan ako na nagbebenta is marami akong mga ganito. Halimbawa, sasakyan. So kinakailangan malaman ng sasakyan. Ano bang sasakyan? Toyota. Anong Toyota? Corolla. Kasi maraming Toyota eh. Corolla anong model? Model 2017 halimbawa. So kinakailangan specific talaga. Well identified. Gayon din kapag halimbawa ito yung mga bigas ang gusto mong itawarrok, gusto mong habulin, anong uri ng bigas? Sa atin halimbawa, maraming uri ng bigas. So kinakailangan ma-identify. Well identified. Malaman talaga. Oo. At ang kumbaga pag-identify nito sa pamamagitan ng yung nagbebenta is hawak niya or meron siyang mga tinatawag na recording the number of its identifying document. Meron siyang mga kasulatan. Halimbawa, kapag ang bagay na ibebenta is, sabihin natin sasakyan, so meron siyang istimara. Ando doon sa kanya. O kung lupa naman halimbawa, maliit lamang na lupa, meron siyang titulo. O kung ano bang bagay, yung mga hayop halimbawa, so meron siyang proof na ang hayop na ito is nasa pangalan niya.
So, kinakailangan lahat ng ito. So, dahil dito, meron din tayong Shari'ah standard na number 20 na patungkol sa sale of commodity in organized markets sa 422. So, inshallah, yun na nga, sinabi ko sa inyo na kung sinong gusto ng whole standard, ay pwede nating ma-send sa inyong email. Bigyan nyo lamang email nyo upang makita kung ano naman ang sinabi doon. Kasi kung tatalakayin natin, masyado tayong hahaba. Oo. Masyadong kukuha ng mas higit na oras. Pangatlong kondisyon ng Tawarruq is kung yung commodity is wala doon sa panahon ng akad, if the commodity is not made available at time of signing the contract, the client shall be given a full description or a sample that indicates the quantity of the commodity and the place of its storage. Kinakailangan makuha mo kung saan ba to. Halimbawa sa Toyota, meron silang napakaraming showroom. Saan ito? Saan? Kinakailangan malaman talaga. Ang client is mabigyan ng full description. Ito, ang gusto mo, Toyota, Corolla, model 2017, kulay puti, lahat-lahat. Sa panahon natin ngayon, masya Allah, ando doon yung tinatawag na chassis bang tawag doon? So lahat noon, parang siguro lahat ng sasakyan may kanya-kanyang sariling chassis na hindi magkakapareho. So kapag doon, ando doon na yung full description ng sasakyan halimbawa. O di kaya sa ibang gamit naman, is kinakailangan din malaman na ito, bigas. Ang bigas na ito is, ano yung mga uri ng bigas sa atin? Yasmin? Or burdagol sa atin? Or anong uri ng bigas? Oo. So kinakailangan malaman yun. Saan na itago? Dito sa storage na ito. O di kaya dito sa lugar na ito, sa makhzan na ito, kinakailangan malaman lahat. Oo. Dahil dito, so that is his act of purchasing the commodity becomes real rather than fictitious. Kumbaga, nang sa gayon, yung pagbili niya ng commodity is talagang totoo na mayroon. Oo. So dahil dito, sabi niya, in case, in this sense, using local commodity for monetization is more preparable. Kumbaga, kung meron lamang mga gamit na ando doon sa bansang yaon, yun ang mas preparable kaysa sa kukunin pa sa ibang bansa. Kasi pag ando doon, pwedeng makita nung tao naghahanap ng warik, yung mutawarik. Pwede nang makita. Pero kapag wala, doon sa ibang bansa, paano na makikita? So, mas preparable yung item na ando doon sa panahon ng pag-sign ng kontrata o di kaya pagkakaroon ng kontrata sa pagitan mo at ng muasasa o di kaya ng establishment, halimbawa, o di kaya ng bangko. Pang-apat na kondisyon, the commodity shall be actually or constructively received by the buyer. Kinakailangan ako, as a mutawarrik, naghahanap ng warik, ng gold, ng ginto, ng pilak, ay ma-receive ko bago ko ibenta sa third party. Kinakailangan mahawakan ko, mabili ko. Yung bang talagang totoong-totoo na meron, hindi ghost, hindi wala. Hindi puro lang kasulatan. Eto, kasi ngayon, minsan halimbawa, sabi nila, mga, tawag dito, mga bakal. Pero hindi mo naman nakita eh. Hindi mo alam kung anong uring bakal. Kumbaga, meron silang tinatawag ngayon na at Tawarruq al-Muntadim. Wala ka nang hihintay, kundi puro text. Eto, binili mo sa amin na muasasa, bangko, ang ganitong dami ng bakal. Tons of bakal. Saan mo yun pwedeng kunin? Hindi mo nga makita eh. So, ewan ko kung totoo ba yun o hindi. Allahu alam. Kaya nga, yung at-Tawarruq na munaddam, sa batas ng karamihan sa scholar natin, sinasabing hindi pwede. Kasi wala kang hinihintay kundi puro text. Eto, binili mo sa amin yung ganitong uri ng tons na bakal. Tapos, sa loob ng 5 minutes, ibebenta namin sa iyo sa ibang third party. Hindi mo rin nakita kung sinong third party na to. Iba kasi sila rin eh. Oo. So, yun ang problema natin ngayon. Yun ang problema ng muasasa natin ngayon dito. Oo. So, puro puro mag-receive ka na lang. Eto, binili mo sa amin yung ganitong tons ng bakal and then ibebenta namin sa inyo sa ganitong halaga naman, which is ang price noong binili mo sa amin is sabihin natin 100,000. Nang ibenta namin sa inyo is 80,000 na lang and then sa loob ng ganito, marireceive mo na ang pera. So, pagdating noon, after andun na yung text, tapos andun na yung pera mo. Hindi mo nga nakita kung meron bang talagang bakal. At saka isa pa, paano mo i-receive? Tons of, dami ng bakal. Saan mo yung kukunin? Paano mo makuha? Yun ang problema ngayon. Yun ang problema ng muasasa natin ngayon. Kumbaga, nang gawin nilang
at tawarruq al-munaddam. Kumbaga, para ikaw na kliyente, hindi ka na mahirapan. Nakaupo ka lang. Pumunta ka lang sa kanila, o ito, pirma, ito, lahat-lahat, 10 pages, khatam, o sige. After one day, yun, puro text na lang dumating sa'yo. Parang sabihin natin na parang ghost yun. Parang paglalaro sa batas ng Islam. So inshallah, sana ito'y masolusyonan ng lahat ng bansa, hindi tayo, kundi lahat ng gumagawa nito. Kinakailangan may real talaga na community o product. Meron. Hindi yung puro hantay mo na lang yung text na nabili na sa'yo, and then nabenta na, and then dumating na ang pera. And then after that, sa loob ng 4 na taon, babayaran mo sa bangko yung pag-utang mo na yun sa bangko. Yun ang tinatawag na at-tawarruq al-munaddam. So hindi yun pwede sa batas ng Islam. So kinakailangan talagang makuha mo, mahawakan mo yung So yun ang problema. Minsan ang sinasabi, tons of bakal. Paano mo hawakan ng ganoong karami na bakal na binili mo and then ibenta mo naman. Panglimang kondisyon para mapabilis tayo. Lahat nito kung balikan natin, lahat nito ay bumabalik dito lamang. Wala talagang ugnayan itong institution at saka yung third party. Kumbaga, pinutol talagang ugnayan dito. Karamihan sa mga kondisyon na ito is dito binabanggit kung paano hindi magkakaroon ng ugnayan itong third party at saka nitong institution. Tanging isa lamang ang pwedeng magkaroon sila ng ugnayan. Ang sabihin ng institution sa iyo na mutawarrik, doon sa customer, sabihin niyang, ang binili mong bagay na ito is maaari kami makapagbigay sa iyo ng payo na pwede mong ibenta sa mga ganitong tao. Pero hindi niya ituturo na doon mo ibenta kay Saifullah. Si Ibrahim, sabihin niya, doon mo ibenta kay Saifullah. Kumbaga, magbibigay lamang siya ng payo na, okay, nabili mo sa amin ang gamit na ito, pwede mong ibenta sa mga taong ganito kasi naghanap sila ng ganyan. Yun lamang, parang payo. Pero liban doon, kinakailangan wala talagang ugnayan itong institution o di kaya bangko doon sa third party na pagbentahan mo nitong commodity o di kaya itong item o di kaya itong stocks. Ang panglimang kondisyon, halos 10 kondisyon ito Ito, obligado. The commodity, object of monetization, must be sold to a party other than one from whom it was purchased on deferred payment basis. Third party. Kasi pag doon mo rin ibenta sa kanya, yun ang bay'ul Inah na malinaw na pinagbabawal. Kinakailangan ibenta mo sa third party. Inutang mo dito, ibenta mo sa third party, yun ang tawarruq hakiki. Oo. So as to avoid Inah, ito yung Inah, inutang mo kay engineer, and then ibenta ko rin sa kanya. Inutang mo ng 10,000, ibibenta ko rin sa kanya ng 8,000. Ang kahulugan, parang umutang ako sa kanya ng 8,000, and then babayaran ko ng 10,000. Which is yung product, parang bumper lang siya. Parang ginawa lamang na kumbaga pang-cover doon sa transaction ninyo na hindi naman pinapayagan sa batas ng Islam, kundi ito'y malinaw na riba. So kinakailangan may third party na doon mo ibenta ang commodity na ito o di kaya ang bagay na ito. So dahil dito, 4.5, upang maiwasan ang bay'ul Inah, so as to avoid Inah which is strictly prohibited. Ito, napakalinaw. Itong bay'ul Inah is strictly prohibited. Hindi pinapayagan talaga. Yung kayo lamang dalawa. Oo. So dahil dito, kinakailangan dito upang maiwasan ng bay'ul Inah at hindi rin babalik doon sa nagbenta sa ano pa mang uri ng bagay na pagbalik. Maging ito man ay kondisyon, magkukondisyon ang institution o di kayong bangko na okay, yung inutang mo, ang kondisyon dyan is ibenta mo sa kay ganitong tao. O di kaya yun na yung tinatawag na orf, yung tinatawag na tradisyon. Ganyan niya yung nakasanayan na ginagawa ng mga institution na ito is kapag nagpautang sila sa iyo ng isang item, ay automatically doon mo ibebenta sa natatanging institution o di kaya natatanging tao. So kinakailangan wala talaga yaon. Yun ang sinasabi natin kanina, wala talagang ugnayan itong third party doon sa inutangan mo. Ang panglima o pang-anim na, walang link. Huwag mong i-link ang pag-utang mo sa bagay na ito doon sa inutangan mo, doon sa bentahan mo naman ng third party. Kumbaga, the contract for purchasing the commodity on deferred payment basis and the contract for selling it for spot price shall not be linked together.
Kaya wag mong walang rabbit walang rabat na pag-utang mo sa bagay na ito doon sa institusyon ay may ugnayan doon sa third party. So, ang talagang iniingatan lamang ng lahat ng kondisyon na binabanggit is pagkakaroon o di kaya pagputol ng ugnayan nitong inutangan mo doon sa third party. Wala talaga silang ugnayan. Yan ang, kumbaga, karamihang nakapokus na kondisyon o di kaya mga controls nitong mga binanggit na bagay dito sa kung paano magiging valid ang tinatawag na tawarruq. 7, ganun pa rin. Yung amil ay hindi siya mag-utos ng kanyang tinatawag na delegation. Kumbaga, yun ang kanyang pag-utusan upang ibenta ang bagay na ito. Adamu tawkilil amilil muassasa o wakiliha fi bai'is sil'a allati ishtaraha minha. Kumbaga, wag mo siyang gawing ikaw na ang umutang sa kanya at gagawa ka rin ng ikaw na rin ang bahala magbenta dito. Kumbaga, mayroon ding ugnayan eh. Saan niya ibenta? Doon sa kikilala niya. O di kaya doon sa bagay na kumbaga hindi siya gaano malulugi. O di kaya wala siyang pakialam sa'yo. Di na pakikilaman kung ikaw ay malugi ng malaking halaga or hindi. So, wala rin ganon. Wala rin ganon. Wala rin tinatawag na wakala. Kumbaga, binili mo na and then ibigay mo naman ang pagbibigay ng tawkil na ikaw nang bahala magbenta nito. Pero gayon pa man, kapag ang batas, dito sa, according to standard, pero ako dito, parang may duda ako dito. Pero itong sinulat nila eh. Sabi dito, if, however, the regulations do not permit the client to sell the commodity, except through the same institution, he may delegate the institution to do so after he actually or constructively received the commodity. Pero parang, kumbaga, kasi ito, relihim ng pinag-usapan dito eh. Kumbaga parang sa puso ko, parang ayaw ko ng ano na to, ng part na to. Kasi kumbaga, ang dapat dito, ang gagawa is yung bansa. Kasi sabi dito sa Arabic sabi niya, kung yung commodity is hindi papayagan ng batas na ibenta niya, yung bagay na yaon, is yun, pwedeng gagawa siya ng tawkil, ng delegate. Pero ang dapat dito is bansa. Bansa ang maging masok eh. Nasabi niya, wag niyong gawin. Kasi babalik tayo sa Inah, which is ipinagbabawal. So kinakailangan, makikialam dito ang batas. Batas ng bansa, bawat bansa. Oo. Kaya nga nang sabihin ito ng sabi ko, pwedeng kumbaga maiwasan to eh. Ang bansa ang makikialam. Sabihin niya, okay, kami ang makikialam sa batas na ito, kasi Islamic nga ang pamamaraan. Ayaw din namin na pagbawalan yung kliyente na naghanap ng tawarruq na pagbawalan siyang ibenta ang bagay na ito. So makikialam dito dapat yung bansa o di kaya yung sino mang may kinaukulan. Pero ito ang sinulat nila sa standard. Pero ito hindi Quran, hindi Sunnah na hindi pwedeng baguhin. Siguro na-discuss nila ito, so yan ang kanilang isinulat kung ang kumbaga yung mga batas na nandoon sa lugar na yun, hindi pinapayagan ibenta ng kliyente, kundi doon lamang sa doon lamang sa kanyang binilihan. So, kung gayon, kumbaga, lagay siya sa gipit. O di kaya lagay siya sa, wala siyang magawa. Walang choice. Wala siyang choice. Pero yun ang sinasabi kung dapat ang makikialam dito is yung bansa. So, pwedeng maiwasan ito. Ang example yan sa katulad sa atin, baril na bawal ibenta ng gobyerno. Anong example na things na gano'n? Parang baril yata. Baril. Bawal kasi ibenta ang baril sa tao. Bawal. Siguro pwedeng ganun. Pwedeng sabihin natin pero kumbaga kasi ang problema sa baril, walang pakinabang ito kundi ibaril eh. Kundi gamitin sa kaya kumbaga pampatay talaga. Pero sabihin natin na mga gamit na kumbaga bawal sa in whole country na ibenta ito. Kaya nga sinasabi ko dito na pwedeng pakialaman ng bansa kung ang bagay na ganito is wag niyong ipasok sa tawarruq. Kumbaga ang bagay nito kasi ipinagbabawal ng bansang ito na gawing ibenta, so wag niyo nang isama na kabilang sa hahanapan ng tawarruq, hahanapan ng Kaya nga sinasabi kong dapat dito makikialam ang bansa, ang lugar na kung saan ando doon yung sila yung papatakbo ng batas doon. Kaya nila itong gawin. Kayang gawin. Pero yun nga, wala akong matandaan na halimbawa na kumbaga anong bagay. Sabihin natin na mga bakal. Kaya lang, ang problema sa'yo, saan mo ilalagay yung tons na bakal sa lugar. So,
Wala kang magawa kundi mapilitan na sila rin ang magbenta nito. Oo. Saan mo itatago? Sa bahay mo? Yung tons of bakal? Wala ka namang storage? Wala ka namang makhzan? Oo. So parang ganon. Sample na siguro doon yung marijuana. Kasi yung marijuana nagbibenta sa US, legal. Pero dito, legal. Oh, yun kung ganoon, babalik tayo doon sa pinaka root ng na ang batas ng Islam nagbawal dito. Hindi na yung bansa. Oo. Hindi na yung bansa. Pero may mga sabihin natin ng mga bagay na kumbaga tanging sa bansa lamang sila lamang ang may karapatan dito na kumbaga ibenta o di kaya ipatakbuhin doon sa lugar na 'yon. Oo. Inshallah hanapan natin ng halimbawa ito. Oo. Inshallah. Kasi kung smuggle, bawal din. Oo. I mean, ito, ang pinagbabawal lamang is yung bansa. Actually siya, may kapahintulutan sa tao, pero ang bansa ang nagbabawal na wag ibenta ito. Tulad halimbawa, mga gamot. Okay, gamot. Kasi pag hindi under sa ng mga doktor, is baka narcotic, baka magiging iba ang paggamit nito. So, ang ginawa mong tawarruk ay yun na nga, mga gamot, sabihin natin. So, hindi mo pwedeng ibenta ikaw na. Liban lamang sa mga pharmacist o di kaya sa mga doktor na meron silang kumbaga lisensya na ibenta ito. Oh, description halimbawa. So yun, parang pwedeng ganun ng halimbawa. So hindi pwedeng nagtawarruk ka naghanap ka ng warik sa pamamagitan ng mga gamot. And then pagkatapos noon andyan ka na dahil nagbebenta ka ng mga gamot. Sabihin mo, may lisensya ka ba para magbenta ng ganyang bagay? So maring yun ang halimbawa noon. So kapag ganun, Pati yung stance mo, Doc, yung sa Philippine base na sa atin, kukuha ka ng unit sa kanila, tapos sila din ang maghanap ng kliyente na magre-rent pa. Oo. Magre-rent ng pinili mo unit. Oo. Parang ganun siguro. So eto nga, babalik doon sa dito sa natin, condition dito sa pang-anim siguro. Sell not billing together. O di kaya hindi mo silang gagawing wakil o pagkakatiwala na sila na maghanap. Wala talagang ugnayan. Oo. Kasi ganun sa mga real estate. So, yun hindi pwede. Hindi pinapayagan sa batas ng Islam na sila rin maghanap ng bagay na ito na makinabang para sa'yo. Parang pwede may dagdag ko din na parang yung example lang, yung sa panahon ngayon dito sa Qatar, hindi pwede yung mga product na galing sa Saudi. So, okay. sa example yung mga pipe, Tama. ginagawa ng Saudi, manufactured by Saudi, doon nila fabricate sa Oman. So yung seal ng Oman yung fabricate at sa manufacture. While kapag direct, hindi papayagan ng Qatar. Oo. Parang gano'n yung taga-title ko. Pwedeng ganun. Pwedeng halimbawa yaon. Yung Oman. Delegates yung Oman, Oh, parang ganun. Kasi may away itong dalawa. O di kaya meron silang may nakuha tayo sa video, away na sa kanila, wala tayong pakialam dito. Meron silang kumbaga misunderstanding na patungkol sa policy o di kaya patungkol sa politics. So hindi pwedeng ibenta dito direct yung mga bagay na galing sa mga bansang ito na nagkaroon sila ng problema. So pwedeng ganon. Pinapayagan, pero ang bansa sabi nila, wag niyong ibenta ito galing sa 4 na bansang ito. So yun. So kung walang choice, siguro meron din silang kumbaga meron din silang tawag dito, punto nang sabihin ang bagay na ito na kung ang bansa mismo nagbabawal, so walang choice yung kliyente kundi ipagkakatiwalaan na lamang doon sa institusyon o di kaya doon sa bangko na sila maghanap ng ng magbenta nito. So may punto sila. Actually itong standard nito, hindi lamang standard na galing sa isang bansa kundi whole na bansa. Sakop nito tulad ng binanggit natin noon, ang Saudi, ang Qatar at ng Bahrain. Ang pinaka-main ng standard nito is nasa Bahrain. UAE, Pakistan, Malaysia, Brunei, marami sila sa lahat ng sumulat sa standard nito. Kaya nga, kumbaga malakas, hindi lamang opinion ng isang bansa at hindi rin opinion ng isang tao, kundi buong mga scholar natin sa buong mundo. Pangwalo tayo. Institution should not arrange proxy of a third party to sell. Ito na naman, tungkol din sa pagputol ng ugnayan doon sa pagitan ng third party at sa kanong institusyon. Ang pangwalo, hindi siya gagawa yung muassasa ng tawkil, litarafin akhar, na siya rin ang magbenta ng bagay na ito, ng commodity na ito. Puro ugnayan na pinutol sa pagitan ng third party at ng institusyon o di kaya ng bangko.
on behalf of the client, the commodity that the client purchased from the institution. So wala silang tinatawag na proxy, wala silang gagawing arrange na proxy na yun ang magbenta dito sa third party na ito o doon niya ibenta. Ang pangsiyam na kondisyon, the client shall not sell the commodity except by himself. Siya mismo ang magbebenta noon. Alla yabi al-amil sila illa binafsihi. Siya mismo. Kumbaga nakuha mo, ikaw na mismo ang magbenta nito. At subhanallah, may ganitong nangyari, kwento sa amin ni Al-Qurradage dito sa Qatar na ito. Nang malaman niya na ang muassasa rin ang bibili sa kanya ng sasakyan na ito, sasakyan yung kanyang hinahanap na Tawarruq. Hindi na kailangan yung Tawarruq, hindi na kailangan yung sasakyan. Pero gusto niya pera. So nung malaman niya na hindi pala pwede, sabi niya, hindi ko gagawin. Hanap lang ko ng iba. So naghanap siya ng ibang buyer, third party. Subhanallah, may bumili doon sa sasakyan ng halos doble yung presyo. So kumita siya ng mas malaki. Umutang siya ng, ewan ko magkano, how many thousand yung ano niya. So nung binili sa kanya, ewan ko, subhanallah, dahil nga sa tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala, so mas kumita siya ng malaki, dahil nga sa inutang lamang niya, sabihin natin 100. Pero nabili sa kanya ng 150,000, sabihin natin ganoon. So kumita siya, sabi niya. So yun ang tinatawag na baraka, na kapag ang hinanap mo talaga yung halal. Kumbaga, kikilos ka talaga, ang hanapin mo yung halal. Huwag yung kikilos ka, hanapin mo kung paano magiging halal, yung malinaw na ipinagbabawal. So sabi niya, nang maghanap siya ng ibang buyer, third party, lalo siyang kumita. Bilisan natin, panghuli. The institution shall provide the client with information that he or his appointed agent may need for selling the commodity. So ibig sabihin ito is parang payo lamang na para sa muassasa na bigyan yung kliyente ng mga information na pwedeng makatulong sa kanya upang ibenta ang kanyang product na ito sa ibang party, sa third party. Oo. So ito'y parang payo mula doon sa muassasa. So yan ang mga kondisyon. Imagine, 10 kondisyon na puro lamang babalik sa pagputol ng ugnayan sa third party at sa kanang muassasa o di kaya ng bangko. Panglima, ito na ang pinakahuli, controls on monetization with the institution halimbawa is the beneficiary. Siya naman, ang bangko naman, ang nangangailangan ng Tawarruq. Siya mismo, yung institution. So dito, sabi niya, monetization is not a mode of investment. Hindi ito pang-invest. At hindi rin siya pang-finance. Pero tulad ng sinabi natin kanina, kumbaga kinakain ng taong gipit. O kalalabasan ng taong gipit. Kumbaga mudtar sa wikang Arabic. Kailangan mo talaga. So dapat dito sa ano na to, pinapayagan lamang ng may mga kondisyon na nabanggit. Kaya dapat dito sa muassasa ay hindi niya gawing open sa lahat. Okay, sige, lahat kayo magtawarruq kayo dito. Hindi. Gagawin lamang nito sa sa wikang Arabic is min adyakin nitak. Kumbaga, kung wala na talaga. Oo. At yung tao naman, yung muassasa naman, ayaw niyang makikipag-ugnayan o ayaw niyang makipagtrato sa ibang muassasa na ang kanyang ginagawa is patubo o di kaya pagpapariba. So, dapat dito ay wag i-open ng muassasa na lahat ng tao tatawagin at magkaroon pa siya ng advertisement na ito, open kami sa pagtawarruq. Lahat kayo papasok. So, kinakailangan wag niyang kumbaga wag niyang ibukas sa lahat. Oo. Pero ang gagawin niya is yung tulad na nakuha natin nung una, Murabaha, o di kaya kukunin natin sa next inshallah, yung tinatawag na investment fund o di kaya investment agency o di kaya sukuk mga cheque o di kaya yung tinatawag na stocks and shares. So doon dapat papasok siya. Kasi dito kumbaga kinakain lamang kapag wala ka nang makain eh. Kumbaga min halatil mudtar. Gipit lamang ang tao dito kaya pinapayagan itong tawarruq. Kumbaga kung hindi lamang dahil sa napakaraming kondisyon ay kapatid ng riba. Oo. Maliit na kapatid ng riba siya. Pero pinapayagan lamang dahil nga sa yung tao is kailangan niya at wala mang nagpapautang sa kanya ng kardhasan. Pero dito naman, sinasabi natin sa mga muassasa o di kaya sa mga mayayaman na dapat naman sa inyo is buksan yung mga puso. Balik tayo doon sa unang nakuha natin na itong pagpapautang sa ibang tao is kabilang sa ugaling maganda na minsan ang tao is pinapatawad dahil dito sa pagpapautang niya sa tao nang walang patubo. Binanggit natin noon ng isang lalaki, pinatawad siya dahil nga sa kanyang ginawa
sinasabi na doon sa kanyang utos-utosan na bata, sabi na, o sige, maningil ka sa mga taong umutang sa atin. Ang sino makakabayad, kunin mo ng mainam. Pero kung sino ang hindi pa nakaya, ay bigyan mo ng palugid. At dahil doon, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Masya Allah. So yun, kinakailangan din sa mga mayayaman, mga muasasa, is magbukas naman kayo ng inyong mga kalooban na magpautang sa mga nangangailangan ng kardhasan, walang patubo. Oh. So dito, dahil sinasabi natin dito, yung muasasa, yung establishment, yung bangko, yung sino mang gustong ganitong uri ng mutawarrik, o di kaya sila ang magbeneficiary o sila ang magpapautang, is wag niyong buksan na kahit na sino. Oo, kikita kayo, pero wag niyong buksan ng ganun na lamang sa kahit na sino. Bilang panghuli, the institution shall not avoid proxy in selling, ganun pa rin. Ganun pa rin. Kumbaga, wag siyang gagawa ng proxy, yung muasasa, na tulad din binigit natin doon sa kapag siya naman, ang amil, yung darating sa muasasa, gayon din ang muasasa, wag siyang gagawa ng proxy na yun din ang magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng third party at sa kanong isa pang muasasa o di kaya bangko na kung saan doon bibili ang institusyon na ito o di kaya ang bangko na ito. So parang ganun pa rin. Lahat bumabalik na mga kondisyon, mga surut, mga controls na putulin ang ugnayan nitong third party at sa kanitong binilihan mo, inutangan mo ng pera o di kaya ng bagay na gusto mong hanapin doon ang warik. So yan ang kabuuan nitong warik. So ibig sabihin, tulad ng sinabi natin dito, ito hindi tamwil, hindi siya financing, hindi rin investment, kundi kumbaga kinakain lamang ng taong nagigipit o ginagawa lamang ng taong nagigipit. So yan ang kabuuan ng tinatawag na tawarruq. Pero yun na nga, napakarami siyang kondisyon upang ito ay magiging validity siya, magiging katanggap-tanggap siya. So yan ang kabuuan ng tinatawag na tawarruq. At sa mababasa nyo sa ating aklat, ang mga dalil ay nasa kasunod na pages. So hindi natin babanggitin kasi kayo nang bahalang bumasa nito at umunawa nito. At dito nagtatapos ang ating standard. Ini-issue noong Dhul-Qaeda, 1427, corresponding ng 13 November 2006. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.